Mayong adlaw mga ka-idol, niya napunta sa ato ang kuan karon, napunta giayo nga kanang Bluetooth speaker, pwede sa FM, pwede pud sa kanang kuan Bluetooth or nasa auxiliary. Pwede siya kantahan. Mo ni GME 8804. So ang problema ang charging port. Mo ni ang kasagaran maguba kining charging port natanggal kana. So mo ni ato ang ayohon karon. So dali ra man siya matanggal kay pila ra ba or kusog anang copper diha nga upat ra ka tiil na naghawid diha sa iyang port sa charging. Mo na nga kung malabian og duot diri dapita sa gawas inig charge labi na kung gangoon dali ra gyud siya malangkat kay gamay ra naghawid ani. Ang naghawid ani kini ang portion nga naa dapit sa kuan tumoy sa charging port kana. So labi na og kanang naay daklit nga pag-charge or kalit-kaliton lubag-lubagon gangoon. So mo na nga nalangkat tangna tanaw. Kita ka nang naputi kana. Nalangkat ang copper diha sa sud. So ang pamaagi nato ani para mabalik siya ato na i-direct og taod. Atong isolda diha ihinang nato diha sa may terminal nga 5 volts kana nga terminal. Kita kani ang gitudlo na tumoy kanang dapit sa wala. Mo na yung positive terminal nga nag-supply og 5 volts gikan sa charger. Unya ang pikas ana na kanang dapit tumoy pod sa tuo nga side o right side. Mao punay connection nga gikan sa ground. Di man magsilbi nini kung why ground kay di gyapon ni siya magka-supply og 5 volts. So gikan sa charger wa sa may pares nga ground. Kini nga video para rani sa mga gustong kaibaw mga beginners ba or mga bago nga nagtuon o pag-ayo nga ni mga electronics nga gadget. Ato ni ipakita unya taod kung giunsa na to pagkabit ang kanang wire nga gikan sa 5 volts sa charging cord. Ato na siya i-direct diha og solda diha sa kuan ani. Kay aron nga di na siya matandog. So in kaso og mag-charge mura na siya og kan ba kanang gikatitir na, gi-improvise or gi-DIY ni siya kay kini ato ni tauran og bag-o nga port sa charging. Mura man gihapon kay nangalangkat man gani. Maguba lang gihapon kadugayan gango. Mo na nga ato na siya i-direct wiring diha isolda na to diha sa kuan kanang terminal mismo. Unya ato na siyang baligtusan gamay para inig hubot sa kuan di na siya madag hubot lig-on na. So diretso na siya sa charging. Inig kanang kuan inig taod or inig supply na kanang mawik ang battery. Like for example kani ni ang cord. Taas ni siya nga cord. Kani mo ni atong putlon na to ng tumoy ani kani padong sa input diha sa charging port niya. Putlon na to niya pangitaon na to ang asa ang kanang positive o negative. Pasabot og positive katong mo supply siya sa 5 volts. Ang negative mo ang ground. So ato ni pangitaon og asa ang kanang wire ani niya nga ground or live gikan sa charger. Paano di kayo maglisod sa pag ayo ani ato ning tangtangon niya kani mga wire dinhi sa iyahang input or iyahang mga socket para di tayo maglisod pag taod sa kanang kuan katong direct DIY nga wire nga direct sa cord. Tangtangon nila to niya. So sa mga bag-o nga musuway ngani timan ilan ninyo mga connection ani mga wire nga naa sa kuan sakit ini tangtang kay aron nga di mo maglibog
Hindi kayo malito kung saan nakakabit. Sa mga ka-idol, yan. Kung nakikita natin, para lang sa mga baguhan yan, mga ka-idol. Yung mga veteran sa mga technician dito ay alam na. Super easy na nila to. Para lang sa mga bago na gustong matuto sa pag DIY ng mga electronics gadget, lalo na kung wala tayong pisa nga ikapalit. So yan, hanapin nyo lang ang 5 volts saka ground dyan sa wire na yan. So apat na wire yan, apat. So sa gamit ang tester natin, tapos i-load ang charger, hanapin kung saan dyan ang positive at saka negative yan sa wire na dulo. Balatan nyo lang ang dulo ng wire na yan, pula saka itim or green or puti. Tapos sukatin nyo sa tester, multi-tester, kung saan ang 5 volts positive at saka negative dyan. Pero sa tingin ko nito, karamihan sa mga inilagay ko nito, yung positive ay nasa naka red ang kulay sa wire, tapos black ang negative. Okay, mga ka-idol, gamit ang charger, sukatin natin kung saan dito ang 5 volts supply, saka siyempre parisan natin ang ground para malaman natin kung saan ang negative at positive nito. Kita mo yan sa dulo, binalatan natin ang wire, yung pula at saka itim. So yan, i-testing natin sa multi-tester na niya ganyan, para malaman natin kung saan ang 5 volts. Hanapin natin ang supply na 5 volts. Huwag niyong kalimutan, mga ka-idol, lalo na sa mga bago dito. So kung magsukat tayo ng multi-tester, sukat tayo ng supply, nasa nakasit po tayo sa DC. Yan. So i-testing natin yan, yung wire na binalatan natin, para mahawakan natin na mabuti. Ganyan ang ginamit natin, masking tip. So inipit natin ang bawat dulo ng wire. So ang resulta, yan, 5 volts. 5 volts siya. Yan. Saka dito, red ang kulay ng wire. So yung dalawa na yan na kasama, white at saka green, ay putulin na lang natin yan. Hindi yan kasama sa dyan, papatibay lang siguro yan sa wire na kasama niya. Kaya putulin natin. So ikabit na natin dito sa may charging port or sa lagayan niya diyan sa copper. Tandaan natin na ang 5 volts red ay nasa kabila. Connection ng wire IC input, diyan, large. Kung makikita natin diyan, connection ng dalawang paa ng IC, pin number 3 at saka number 1 or 1, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5 at saka 7. Connection ng 5 at saka 7 ang positive supply, 5 volts. At saka yung itim ay nasa ground. Sa mga ka-idol, nilagyan natin ng soldering lead yan. Yung tinuturo ko sa may test prod, yan ang connection ng 5 volts, connection ng wire na naka-red. Tapos ito, yan ang nasa ground. So kung putol siya, hanapin nyo lang ang connection ng ground dito. Kung malaman natin, gamitin natin ang continuity ng tester. I-set lang natin dito sa may continuity. Yan. Naka-continuity na yan. Malaman natin yan kung saan ang ground kapag tumutunog siya. Ito ang connection ng ground. Dito natin ikabit ang
itim na wire sa galing sa charger. Tapos yung pula dito natin ikabit yan. Yan na nilagyan natin ng lead yan. Ikabit natin ang positive or 5 volt supply. So ikabit na natin ang wire. Di ko lang ipakita sa video kasi wala kasing nakahawak ng cellphone natin kung paano natin ipakita ko lang mamaya kapag matapos natin na ikabit. Okay mga ka-idol, no, natapos natin ikabit, no. Ito na siya. Yung itim na galing ng wire cord, diyan natin ilagay sa may ground connection sa microphone, yung gitna. Yan. Tapos yung 5 volts dito natin ilagay sa may kiniskis natin na copper wire connection dito sa may IC diyan at saka diyan sa tingin ko diyan pin number 5 at saka number 7. Ito lagi niyong tandaan na ang connection diyan dalawa lang. Yan ay 5 saka ito ang ground. Yan ang ground. Yung magkabilang dulo ng connection ng charging port. Yung tatlo na yan, parang walang connection ng tatlo na yan. Ito lang. Yan ang 5 volt saka yan ang ground. So, testing na natin para makita natin kung umilaw na ba yung ilaw dito sa may charging light niya. Yan, dyan. Gamit natin ang charger, 5 volts. Saksak natin dyan, oh. Habang sinaksak natin, umilaw na siya. Yan ang DIY natin na naka-direct na siya sa wire. Wala na siya dumaan sa charging port. Kasi ang charging port, hindi natin nakita ang casing dito sa dulo ng male charging port. Ang female niya wala na, natanggal, hindi natin nakita. Kapag nilagyan natin ng bago, ganun pa rin, matanggal pa rin siya dahil sira na ang copper, nakabalat na. So yan. So ano na lang natin yan, ikabit na lang natin sa battery diyan sa may niya sa ano ba tawag diyan, battery saka wire connection papuntang speaker. Ito na siya mga ka-idol, ang final natin na ikinabit ang wire. Yan, ganyan ang pagkabit natin. Ipinasok natin dyan sa labas o sa may butas ng charging port. Tapos tinali natin dyan, nilagyan natin ng ganyan, baligtos. O nabisaya pa, baligtos, para pag hinlain siya, hindi siya mahila kasi sasabit itong nakabaligtos. So ang wire ikinabit na natin. Huwag niyong kalimutan, tandaan lang ninyo kung saan kayo dapat, saan nyo binugto ka nang disconnect. Ganyan ang palagay. Tapos dito battery, yan dalawa. Yung battery na yan ay supply sa dyan sa Bluetooth speaker, at saka yung isa supply yan sa ilaw. Pwede rin kayo dyan magkabaliktad or saan kayo andyan, basta kay supply. Yan ang supply ng battery, supply sa ilaw, at saka yung buong board dyan, Bluetooth. Okay, testing natin para ibalik na natin sa kaha o casing niya. Yan ang paraan naman sa mag DIY mga ka-idol. Yan ang ginawa natin, kasi kung lagyan natin ng bagong port, charging port, matanggal pa rin. Ilang beses na itong nagbalik sa akin yung mga ganito, matanggal pa rin ang charging port kasi konti lang ang nakadikit dyan sa board.
pag ginalaw-galaw, madali lang matanggal. Kaya yan ang ginawa natin. Yung wire ay nakaganyan na siya. Bawal sana ito, pero matibay ito. Ang depende na sa Bluetooth kung kailan kailan matagal mong gamitin. Okay, hanggang dito lang video natin. So i-testing na natin kung gagana na ba. Kasi bukas kukunin daw ng may-ari. Yan na. On natin. Yan. Tutut. So hanggang dito lang video natin. So mga baguhan dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, so pasensya na po kayo. Ngayon lang tayo nakagawa ng ganito. Yung nagko-comment sa akin na so itong video na to ay klarong-klaro na. In-explain ko na lahat kung paano natin i-DIY yung mga baguhan lang dyan. Para sa baguhan lang nito. So maraming salamat po sa inyo at magandang araw.